Si Dr. Miguel ay isang tanyag na surgeon doctor. Bata pa lamang siya, pangarap na niya maging doktor upang makatulong sa mga nangangailangan. Ngunit habang lumilipas ang mga taon, unti-unting napuno ng pagod at pagkadismaya ang kanyang puso. Hindi na niya madama ang dating sigasig sa kanyang trabaho. Maraming pasyente ang hindi nagpapasalamat at tila ba nagiging obligasyon na lamang para sa kanya ang pagsagip ng buhay. Si Miguel ay lumaki sa isang simpleng pamilya sa isang maliit na bayan. Anak siya ng isang guro at isang karpintero. Bagaman hindi marangya ang kanilang pamumuhay, hindi rin sila nagkulang sa pagmamahal. Mula pagkabata, mahilig na siyang maglaro ng doktor-doktoran gamit ang mga dahon at patpat bilang kanyang kagamitan. Madalas niyang sabihin sa kanyang ina, "Balang araw, magiging doktor ako para matulungan ko ang mga tao may sakit." Isang gabi, habang naghapunan sila, ibinahagi ni Miguel ang kanyang pangarap sa kanyang mga magulang. "Amang, inang, gusto ko pong maging doktor balang araw," wika ni Miguel habang mahigpit na hawak ang kutsara. "Gusto kong makatulong sa mga tao may sakit, tulad ng ginagawa ng mga doktor sa bayan." Nagpalitan ng tingin ng kanyang mga magulang. Ngumiti ang kanyang ina at hinaplos ang kanyang buhok. "Napakaganda ng pangarap mo, anak. Ngunit alam mong hindi madaling maging doktor. Maraming taon ng pag-aaral at pagsisikap ang kailangan." Tumango ang kanyang ama. "At hindi biro ang gastusin sa pag-aaral sa medisina, Miguel. Pero kung yan talaga ang gusto mo, susuportahan ka namin sa abot ng aming makakaya." Napuno ng tuwa ang puso ni Miguel. "Pangako po, magsusumikap ako. Mag-aaral ako mabuti para matupad ang pangarap ko." Ngunit hindi naging madali ang kanyang daan patungo sa pangarap. Noong siya ay 8 taong gulang, tinamaan siya ng isang matinding sakit na muntik nang kumitil sa kanyang buhay. Halos mawalan na ng pag-asa ang kanyang pamilya sapagkat hindi nila kayang tustusan ang mamahaling gamutan. Subalit isang doktor, isang matandang surgeon sa kanilang bayan, ang nagkusang loob na gamutin siya nang walang hinihinging kapalit. Sa kanyang paggaling, mas lalo niyang hinangad na maging doktor. Hindi lamang upang tuparin ang kanyang pangarap, kundi upang maibalik ang kabutihang ipinakita sa kanya. Sa kanyang pag-aaral, ipinakita ni Miguel ang kanyang sipag at talino. Isa siyang masigasig na mag-aaral na madalas nagpapalipas ang gabi sa pagbabasa ng mga aklat at pagsusuri ng mga medical na journal. Nang siya ay makapasok sa isang prestihiyosong universidad ng medisina, kinailangan niyang pagsabayin ng pag-aaral at pagtatrabaho. Naging scholar siya at nagtrabaho bilang isang assistant sa isang klinika upang matustusan ng kanyang pangangailangan. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, dumating ang mga pagsubok. Ang kanyang ama ay naaksidente sa trabaho at hindi na muling nakapagtrabaho bilang karpintero. Dahil dito, kinailangan niya magdoble kayod upang matulungan ang kanyang pamilya. Ang kanyang ina naman ay nagkaroon ng sakit at namatay noong siya ay nasa kalagitnaan ng kanyang pag-aaral sa medisina. Ang pagkawala nito ay nagbigay sa kanya ng matinding lungkot, ngunit ito rin ang nagbigay sa kanya ng matibay na determinasyon upang ipagpatuloy ang laban. Sa kanyang buhay, may isang tao rin siyang labis sa minahal. Si Elisa, ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata. Pareho nilang pinangarap ang isang magandang hinaharap, ngunit nang pumasok si Miguel sa medisina, unti-unting lumayo ang kanilang landas. Si Elisa ay nagpatuloy sa kanyang sariling pangarap bilang isang guro, ngunit sa bawat tagumpay ni Miguel, tila may nawawala sa kanya. Minsan, tinanong siya ni Elisa, "Hanggang kailan mo isusugal ang sarili mo para sa iba? Kailan ka naman magiging masaya para sa sarili mo?" Ngunit hindi niya matanggap ang tanong na yun noon. Para sa kanya, ang pagiging doktor ay ang lahat. Sa huli, lumayo si Elisa.
iniwan siya at nagpatuloy sa sariling buhay. Isang gabi, bago tuluyang lumisan si Elisa, nakita silang muli sa paborito nilang tambayan sa ilalim ng isang malaking punong mangga. Tahimik ang paligid, tanging ang malamig na simoy ng hangin at ang mahinang tunog ng mga kuliglig ang naririnig. "Miguel," mahinang tawag ni Elisa. Lumingon si Miguel sa kanya, halatang pagod mula sa kanyang trabaho. Ngunit nagawa pa rin niyang ngumiti. "Elisa, anong ginagawa mo rito?" Huminga ng malalim si Elisa, pilit na tinatago ang lungkot sa kanyang mga mata. "Kailangan ko na umalis, Miguel. Lilipat ako sa ibang bayan. Doon ko itutuloy ang pagtuturo." Nanatiling tahimik si Miguel, sinisikap unawain ang mga salitang binitiwan ni Elisa. Bakit? Bakit biglaan?" Ngumiti si Elisa, ngunit may lungkot sa kanyang muka. "Matagal ko nang nararamdaman na hindi na ako bahagi ng mundo mo. Habang lumalalim ka sa iyong propesyon, pakiramdam ko ay unti-unti ako nawawala sa buhay mo. At alam kong hindi ko kayang pigilan ka. Hindi ko kayang pigilan ang pangarap mo." "Elisa, hindi ko sinasadyang lumayo." Mahina niyang tugon. "Alam ko, Miguel. Alam kong hindi mo sinasadya. Pero mahalaga ka sa akin. At ayoko maging hadlang sa tagumpay mo. Masakit pero kailangan kong tanggapin na may ibang landas kang tinatahak. At hindi ako bahagi ng landas na yun." Nagbuntong hininga si Miguel. Gusto niyang sabihin na kaya niyang balansihin ang lahat. Na kaya niyang ipaglaban si Elisa. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang totoo ang sinasabi nito. "Salamat sa lahat, Miguel." Malambing na sabi ni Elisa bago siya tumalikod. "Sana, balang araw, matutunan mo ning hanapin ang sarili mong kaligayahan." Naiwang nakatayo si Miguel sa ilalim ng punong mangga. Pinagmamasdan ang papalayong anyo ni Elisa. Sa gabing yun, naramdaman niyang may isang bahagi ng kanyang puso ang nawala. Ngunit sa kabila ng lungkot, alam niyang tama si Elisa. At iyon ang pinakamasakit na bahagi ng lahat. Nang matapos niya ang kanyang pag-aaral at maging isang ganap na doktor, agad siyang nagpakadalubhasa sa larangan ng surgery. Naging kilala siya sa husay at tiyaga sa bawat operasyon. Subalit, habang tumatagal, napansin niyang unti-unting nagbabago ang kanyang damdamin. Ang dating sigasig ay napalitan ng pagod. Ang dating malasakit ay tila natabunan ng paulit-ulit na gawain sa ospital. Marami sa kanyang pasyente ang tila hindi nagpapahalaga sa kanyang sakripisyo. May ilan pang nagrereklamo sa halip na magpasalamat. Sa bawat pagdaan ng araw, unti-unting nanghina ang kanyang loob. Hanggang sa umabot siya sa puntong naramdaman niyang isa na lamang siyang makina na gumagawa ng trabaho ng walang damdamin. Bawat araw sa ospital ay nagiging paulit-ulit na lamang. Operasyon dito, operasyon doon. Paulit-ulit na tunog ng mga monitor. Paulit-ulit na reklamo ng mga pasyente. Paulit-ulit na pakikibaka laban sa kamatayan. Hindi niya naisip noon na ang pangarap niyang makatulong ay maaari maging isang responsibilidad na nagpapabigat sa kanyang loob. Pakiramdam niya isang makina na lamang siya, isang doktor na gumagawa ng dapat gawin, hindi dahil sa pagmamalasakit, kundi dahil yon ang hinihingi ng kanyang propesyon. Isang gabi, sa kalagitnaan ng kanyang duty, isang matandang pulubi ang dinala sa emergency room. Duguan ito, halos walang malay, at ang hininga nito ay napakahina. Ang kanyang damit ay punit-punit at sa kanyang maruming balat ay makikita ang mga peklat na matagal ng paghihirap sa lansangan. "Dok, hindi natin alam kung sino siya," sabi ng isang nurse. May bahid ng panghihinayang sa kanyang boses.
Wala siyang pagkakakilanlan. Wala rin kamag-anak na makontak. Napatingin si Dr. Miguel sa matanda. Sa totoo lang, gusto niyang umiwas. Marami ng kaso na mga pasyenteng tinulungan niya, ngunit tila hindi man lang nagpasalamat. Pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, may kung anong boses sa loob niya ang nagsasabing hindi niya ito pwedeng pabayaan. Dalhin siya sa operating room. Utos niya. Gagawin ko ang lahat na makakaya ko. Tumagal ng ilang oras ang operasyon. Ilang beses niyang inakalang ibibigay ang matanda. Ngunit sa kabila ng lahat, lumaban ito. Nang matapos ang operasyon, napabuntong hininga si Dr. Miguel. Hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam. Isang halo ng pagod, ginhawa at isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Kahulugan. Makalipas ang isang araw, nagising ang matanda. Mahina itong tumingin sa paligid bago dumapo ang paningin nito kay Dr. Miguel. Dahan-dahan itong ngumiti. May luha sa kanyang mga mata. Salamat, Doc. Mahinang sabi nito, puno ng emosyon. Hindi ko man alam kung paano kita mababayaran. Pero may isang bagay akong dapat sabihin sa'yo. Napakunot ang noo ni Dr. Miguel. Ano yun? Tanong niya, bahagyang naguguluhan. Matagal na kitang hinahanap. Nagulat siya. Anong ibig mo sabihin? Huminga ng malalim ang matanda bago nagpatuloy. Noong bata ka pa, muntik ka nang mamatay sa malubhang sakit. Isang doktor ang nagligtas sa'yo noon, kahit wala kang pambayad. Nanlaki ang mata ni Dr. Miguel. Unti-unting bumalik sa kanyang alaala ang kanyang kabataan, ang sakit na halos ikinamatay niya, ang kabutihan loob ng doktor na hindi nagdalawang isip na sagutin siya. Huwag mong alalahanin ang bayad. Sinabi ng doktor noon. Basta lumaki kang mabuting tao at sana balang araw ay makatulong ka rin sa iba. Nanginginig ang kamay ni Dr. Miguel. Hindi siya makapaniwala. Kayo po ba ang doktor na yun? Ngumiti ang matanda. Ako nga. At ngayon, ikaw naman ang nagligtas sa akin. Nanlamig si Dr. Miguel. Hindi lang siya basta nagligtas ng buhay. Nabigyan siya ng pagkakataong masuklian ang kabutihang ipinakita sa kanya noon. Sa sandaling yun, naalala niyang muli kung bakit niya piniling maging doktor. At sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, napangiti siya. Hindi dahil sa tagumpay ng isang operasyon, kundi dahil sa pag-aalala sa tunay na diwa ng kanyang propesyon. Ang makatulong, hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Mula noon, nagbago ang pananaw ni Dr. Miguel sa kanyang trabaho. Muli niyang naramdaman ang init ng pagmamalasakit sa bawat pasyenteng ginagamot niya. Sa tuwing may pumapasok sa kanyang klinika, hindi na niya iniisip kung magpapasalamat pa ang mga ito o hindi, sapagkat naunawaan niya ang tunay na gantimpala ay hindi nakikita kundi nadarama sa puso. Lumipas ang ilang buwan, muling bumisita ang matandang doktor na kanyang iniligtas. Malakas na ito at may ngiti sa labi. Sa kanyang kamay, may hawak siyang isang maliit na kahon na iniabot kay Dr. Miguel. Ano po to? Tanong ni Dr. Miguel habang tinitignan ang kahon. Ang huling reseta. Sagot na matanda na may misteryosong ngiti. Nang buksan ni Dr. Miguel ang kahon, nakita niya ang isang lumang reseta. Isa yung kopya ng reseta na ibinigay sa kanya noong bata pa siya mula sa parehong doktor. Sa likod nito, may nakasulat. Ang pinakamahalagang gamot sa isang doktor ay hindi ang bisturya o gamot, kundi ang puso na handang maglingkod. Nang mabasa ito ni Dr. Miguel, tila may bumalot na init sa kanyang puso. Hindi niya namalaya na tumutulo ang kanyang luha. Alam niyang ang sandaling yun na hindi lamang isang simpleng pagkikita ng dalawang doktor.
Ito ay isang paglipat ng isang mahalagang aral na magpapalalim sa kanyang misyon bilang isang manggagamot. Mula noon, hindi na lamang siya isang sidahano na sumusunod sa tungkulin. Siya na ngayon ay isang doktor na may pusong tunay na naglilingkod. At sa bawat pasyenteng tinutulungan niya, bit-bit niya ang aral ng huling reseta na binigay sa kanya. Isang reseta ng pagmamalasakit, kabutihan at tunay na layunin ng kanyang propesyon. At sa bawat sugat ng kanyang tinatahi, sa bawat puso ng kanyang sinusuri, sa bawat buhay na kanyang inililigtas, ramdam niya ang bawat tibok ng dahilan kung bakit siya naroon. Hindi para sa salapi, hindi para sa papuri, kundi para sa mga buhay na binibigyan niya ng pangalawang pagkakataon. Isang bagay na minsan ding ibinigay sa kanya. Ang pagkakita niya sa matandang doktor ay ang parehong doktor na minsan nagligtas sa kanya noong bata pa siya, ay naging isang malaking pagbabago sa kanyang pananaw. Sa pag-alala sa kabutihang ipinakita sa kanya noon, muli niyang naalala ang tunay na dahilan kung bakit niya piniling maging doktor. Hindi ito para sa kasikatan, hindi para sa salapi, kundi para sa paglilingkod sa kapwa. Ang kanyang puso na minsang napuno ng pagod at pagkadismaya ay muling napuno ng pag-asa at malasakit. Mula noon, si Dr. Miguel ay hindi na lamang isang surgeon. Siya ay isang doktor na may pusong handang maglingkod, na may malasakit sa bawat pasyenteng kanyang ginagamot. At sa bawat operasyon, dala niya hindi lamang ang bisturya at kaalaman, kundi pati ang inspirasyon ng isang doktor na minsang nagligtas sa kanya. At ngayon, sa kanyang sariling paraan, ipinapasa niya ang parehong kabutihan sa iba. Minsan, sa isang tahimik na gabi, matapos ang isang matagumpay na operasyon, naalala niya si Elisa. Tinignan niya ang kanyang lumang telepono. Iniisip kung dapat niya ba itong tawagan. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, matapos ang maraming taon, muli niyang naisip ang tanong ni Elisa. Kailan ka magiging masaya para sa sarili mo? Ngayon, sa wakas, alam na niya ang sagot. Ilang linggo ang lumipas. Nagkataong nagpunta siya sa isang maliit na paaralan upang magbigay ng libreng serbisyong medikal. Sa di inaasahang pagkakataon, doon niya muling nakita si Elisa. Nagtuturo ito sa mga bata. At sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, may isang hindi maipaliwanag na damdaming bumalot sa kanilang dalawa. Ngumiti si Elisa, bahagyang nag-aalangan, ngunit may kislap sa kanyang mata. Miguel, matagal na nating hindi na pag-uusapan ang tanong ko noon. May sagot ka na ba? Tumango si Miguel at ngumiti. Oo, Elisa. Ngayon, alam ko na kung paano maging masaya at gusto kong malaman kung may puwang pa ako sa buhay mo. Sa saglit na iyon, tila may bagong pag-asa sa pagitan nila. Isang pagkakataong muli nilang natuklasin hindi lamang ang nakaraan, kundi ang maaaring maging hinaharap nilang dalawa. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Maraming salamat mga kakwentuhan! Huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe at pindutin na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating kwentuhan. Hanggang sa muli, paalam!